Balitang motorsiklo na mga brothers on the wheel. Honda Indonesia naglabas ng Vario 160 Evo o panibagong version ng Click 160. Maraming ang Pilipino rito ang namangha at marami ring naghihintay kung kailan ba ito ilalabas sa Philippine market. At itong motorsiklo nga ang pag-uusapan natin ngayon sa ating Moto Preview. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe mga brothers, mag-subscribe ka na at i-like ang ating video. At kung dito ka sa Facebook nanonood, mag-follow na po kayo at i-share naman ang ating episode. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! Maraming ang binago dito sa bagong Click 160 2026 model at syempre meron pa rin ditong ni-retain o meron pa rin ditong hindi na bago ang Honda Indonesia at yan ang mga pag-uusapan natin dito mga brothers. At syempre unahin muna natin dito mga brad yung mga hindi na bago rito ng Honda Indonesia. Una na dyan mga brothers yung kanyang rear suspension. Sad news mga brothers dahil naka single shock pa rin ang kanyang rear suspension. Alam nga natin mga brothers, maraming mga Filipino riders na nire-request na ito sa Honda na gawing dual suspension na nga ang likod na bahagi ng Click 160 para daw po mas maganda ang laro nito sa kalye. At pangalawa rito mga brothers, nandito pa rin ang original styling ng kanyang digital meter o yung tinatawag nating negative style o calculator style. Sana man lang ginawa nila itong TFT display na rin dahil ito na yung nauuso o nagiging standard na sa mga motorsiklo ngayon mga brothers. And pangatlo mga brad, nandito pa rin yung kanyang original na size ng tangke na may kapasidad na 5.5 liters fuel tank capacity. At ayon nga sa Honda Indonesia, kaya nitong makatipid ng 46.7 km per liter in average fuel consumption mga brothers. At sa iba pang mga features, ganun pa rin, naka 14 inches pa rin ang kanyang wheel mags na merong tire size sa unahan na 100 by 80 at sa likod naman 120 by 70 and 14 inches din ito sa likod na tubeless. Hindi lang natin alam mga brothers kung bagong tire o ibang brand ang ginamit dito ng Honda Indonesia. At ito mga brothers is tubeless na rin po mga brothers. Okay? At pagdating sa makina, syempre pa gumagamit pa rin ito ng nakabisado nating makina ng Click 160 na merong saradong displacement na 156.9cc. Single cylinder, single overhead cam na apat po yung kanyang valvula. Syempre pa naka-liquid cooled na rin ito mga brothers with the PGM FI ng mismong Honda at meron na rin itong features na ESP Plus for more power and less fuel consumption. Sa underseat compartment naman mga brothers, lumalaki ito ng 18 liters pagdating sa kanyang space at sigurado kasya na lang po dito yung mga open face o half face na helmet. Pag full face mga brothers is negative na kayo dyan mga brad. Bali mga brothers, dalawang variant po ang nilabas dito ng Honda Indonesia at ito hindi pa po natin nakukonfirm kung parehas ilalabas ito dito sa Pilipinas ng Honda Philippines. Sana nga po ilabas nila. So isang variant po is ABS at yung pangalawang variant naman is CBS o yung tinatawag natin combination braking system mga brothers. Para sa ABS version mga brothers, meron po silang apat na kulay na inilabas. Ito po yung glossy purple, matte black, matte red, and also matte white. Para naman sa CBS version, two-tone color po ang inilabas dito ng Honda Indonesia. Yan po ang blue lime, white red na glossy, gray lime na glossy na nitro, and of course, matte black na napakaangas tignan mga brothers. At syempre pa, i-comment nyo naman sa comment section kung ano po yung kulay na nagustuhan nyo rito sa bagong Click 160 ng Honda. Alright mga brothers, pag-usapan naman natin dito yung binago ng Honda Indonesia. Siyempre nabanggit na nga natin sa kanya yung kanyang bagong colorway o color scheme para talagang ma-determine natin o ma-distinguish natin na ito yung bagong Click 160 2026 version. At pagdating sa kanyang front facing, dito makikita nyo na may pagbabago ang ginawa rito ng Honda Indonesia. Para sa akin, ang bagong Click 160
mas refined and very imposing ang kanyang datingan ngayon. Pero syempre pa, depende pa rin yan sa mata ng isang rider kung sino talaga ang gwapo sa kanila. Pwede nating sabihin mas sila magkapatid dahil magkamukhang magkamukha ayon dito sa ginawang picture o photo info ni Street Moto. Pangalawa mga brothers, meron na itong front ABS para sa ABS version. Inuulit ko mga brothers, single channel ABS lang po siya dito sa unahang preno mga brothers. At para sa ABS version, naka-disc brake na rin po ang likod na bahagi ng motorsiklo mga brothers. And sad to say mga brothers, kung sa CBS version, naka-drum brake pa rin po ang kanyang rear brake pagdating sa preno. Pero ang kagandahan naman, meron siyang combination braking system na tumutulong na palakasin ang inyong preno at syempre safety na rin yan mga brothers. Para pa sa ibang features mga brothers, syempre pa naka all LED lights ang ilaw nitong bagong Click 160 kung ano po yung nakasanayan natin mga brothers. At naka-keyless na nga rin ito mga brothers para naman mas safety ang ating motorsiklo. May answer back key na rin yan at meron din siyang alarm para kung gusto pong kunin ang inyong motorsiklo o kung mantitrip, maa-alarma sila. Syempre nandyan pa rin ang ECG starting natin o silent starting natin na tawag. Idling stop system para po makatipid tayo sa gasolina tuwing naka-stop tang motorsiklo, especially sa mga stoplight na senaryo mga brothers. Pagdating sa dimension mga brothers, tumataas pa rin ang seat height nito na 778mm habang ang ilalim niya naman o yung kanyang ground clearance ay tumataas ng 138mm. Sa wet weight naman mga brothers, 2 kilo po ang pagkakaibahan nila. Para dito sa CBS version, meron itong 116 kg pagdating sa kanyang wet weight o curb weight o total weight. Pagdating naman dito sa ABS version, meron itong 118 kilogram naman mga brother. So syempre hindi na bago sa atin kung ano yung feeling sakyan ng isang Click 160. Kahit ako nasakyan ko ito, napakasarap gamitin, napakaswabe, malakas ang power ng makina, magaang o manimbol sa mga kurbada which is good na madali mo masisingit sa mga traffic na sitwasyon. At syempre ang selling point ng Click 160 yung malapad na gulay board which is makakapagdala kayo rito ng mga gamit. At in-improve na rin pala nila rito mga brothers, meron na itong retractable utility hook. Ayan po, na i-open po yan kung sakaling may mga dala kayong bag, supot o mga sasabit na pinamili, especially yung mga pandesal kung mahilig kayo kumain yan mga brothers. So mga brothers, wala pa nga itong official price dito sa Pilipinas dahil wala pa namang advice ang Honda Philippines. And hopefully mailabas ito ng Honda Philippines ngayong taon para naman gumanda ang kompetensya pagdating sa 150cc na scooter dito sa Pilipinas. At ito sigurado makakalaban niya ulit ang Aerox dito mga brothers, no? And sana sa presyo hindi tumaas ang ABS version ng around mga 120 to 130,000 pesos. At para naman sa CBS version, sana maglaro lang ito ng 110,000 to 120,000 pesos para po affordable pa rin at sulit pa rin sa mga Filipino riders o mga brothers on the wheels natin na naghahangad ng ganitong klaseng motorsiklo ng Honda. Ito ngayon 2026 Click 160 Evo o kung tawagin Evolution. Hindi natin alam kung dadagdag ng Honda Philippines yun, pero palagay ko hindi na mga brothers. Baka tawagin lang natin itong bagong version. Alright? So mga brothers, stay tuned lang kayo sa ating YouTube channel at Facebook page dahil pag inilabas ito ng Honda Philippines ay may invite na naman tayo, panigurado yan, para po lagi ko kayong may update para po mapanood nyo ang ating walk around at test ride review para dito sa bagong Click 160 2026 version. Once again, ako po si Sort Moto, ang inyong legit na ahente pagdating sa motorsiklo. Alright!